Isang mapagpalang araw ulit mga katabas. Panibagong araw, panibagong tabas. Araw nga ng Martes ngayon at nagpapasok ako. Itutuloy na kasi namin yung naiwang pantela dito. Ilan lang ulit yung taong pinili ko para pumasok. Hindi naman kasi karamihan yung aming gagawin ngayon. Diyan nga nagsisimula na silang iset yung marker para maging gabay sa kanilang paglalatag. Kung wala nga kasi yung marker na yan, ay di namin makukuha yung lapad at haba ng tela. Kaya isa yan sa pinakamalagang gamit sa pagtatabas. Sa kabila naman, ganun din ang ginagawa. Napakatahimik at medyo malungkot sa cutting area ngayon. Ibang iba talaga pag andito silang lahat. Maingay, magulo, pero masaya. Sa ngayon, yan na lang pala yung telang natitira. Mga ilang latag na lang ang abutin nito, sapat para matapos yung isang style na aming ginagawa. Ngayong linggo pa lang kasi parating yung ibang tela. Walang saktong oras at date, pero sigurado na. Dito nga nag-cut na ako ng video. Medyo mahaba kasi yung oras ng paglalatag, baka mainip kayo. Pagtingin ko nga sa kabila ay nakita ko na yung kumpare ko. Hawak na yung makina at nagtatabas na. Nilapitan ko nga at tinanong ko kung kanina pa siya. Di ko kasi napansin na dumating na siya. Hinatid daw niya yung bayaw niya sa center at bigla daw nahilo. Kaya nga mga katabas, ingatan natin ang sarili natin. Mahirap magkasakit, lalo sa panahon ngayon. Dito nga naisip ko na tulungan siya. Yung isang cutter ko kasi naglalatag pa, kaya inutusan ko yung isang tao ko na kumuha ng isa pang makina. Yan nga pala si Macmac, checker bundler ko. Siya din yung madalas kong bilinan pag may kailangan ako. Nakakatuwa naman at kahit kailan, di naman nagrereklamo. Dali-dali niya nga kinuha yung makina. Ngayon na lang ulit ako magtatabas kasi kumpleto naman lagi ang tao ko pag may gawa kami. Kaya walang nababakanting makina, kaya minomonitor ko na lang sila pag kumpleto sila. Yan naman si Kuya Jojo, tagalatag sa grupo namin. Mabilis, maliksi. Siya nagpapatunay na kalabaw lang ang tumatanda. Madalas ko talaga silang binibiro pag umiikot ako sa area. Ginagawa ko lang yon para maging kampante sila. Mahirap kasi pag laging seryoso. Minsan kailangan ding makisama ka sa tao. Ito na nga yung makina na aking gagamitin ngayon. Inayos ko lang bahagya yung camera para medyo maganda yung kuha. Magsusuot na pala ako ng gloves dyan para dagdag proteksyon. Pag kasi nahagip daliri ko dyan sa makina, baka magkulang na ng isa. Medyo di nga pala ako komportable sa pagsusuot nito kasi maluwag sa kamay. Kaya siguro sinong cutter madalang gumamit nito. At ayan nga, baligtad pa yung kabit ko. Medyo matagal na din namin tatapusin ang pagtatabas nito. Kung susumahin, baka mahigit lang isang oras na ito. Nagsimula na nga akong tumabas. Aking tinabas yung gilid upang masigurado kung tela ay walang makitid. Side cutting nga pala ang tawag sa ginawa ko na yan. Unang hakbang ng cutter bago dumiretso sa pagtatabas. Yung mga matatagal na cutter dyan, sigurado kong alam na yan. Akin na ngang mga kwento, di ko din nakalain sa pagtatabas matututo. Nakita ko kasi malaki din ang kita dito. Kaya dito, ako ay naging porsigido. Akin ngang pinagtiyagaan upang ito'y matutunan. Sadyang may kahirapan pero sa huli, iyong pakikinabangan.